Happy Church Anniversary, Bangan Taling at Church of Christ. Ayan, Brother Christopher Lara po ang inyong lingkod. And in behalf of Naga City Church of Christ, pagpapaabot po ng pagbati namin sa lahat ng kapatiran dyan, lalo po sa mga kamanggagawa, Bar Epoy and Bar Pat. Okay, bueno, simulan na po natin ang mensahe. Sisimulan ko po sa kwento. May isang anghel po na nagpakita kay Pedro. Sabi ng anghel, Pedro, dahil sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng pagkakataon na pumili ng isa sa mga kaloob, katalinuhan o kayamanan. Nag-isip po si Pedro at maya-maya sabi niya, ang pinipili ko po ay katalinuhan. Ayan. So, yun po ang ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay umalis na po yung anghel. Ilang minuto lang, naging matalino nga po si Pedro. At maya-maya po, dahil matalino na siya, kumakamot-kamot po ng ulo. Sabi ng Pedro, mga kapatid, ay, nako, dapat pala, kayamanan ang pinili ko. Kasi, katalinuhan ang piliin ang kayamanan. Ay, nako naman, mga minamahal. Alam niyo po, saglit na, opinion ko lang ha, kasi kwento po yung nakakatawan. Pero sa akin, ang pagpili po sa pera, o kayamanan, not necessarily ay isang katalinuhan. Siguro, may tuturing ka lang na practical. Alright? At ang mabubuting kaloob, hindi po ito galing sa anghel. Kanino galing? Basahin po natin. James 1 verse 17a. Sabi ganito, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. So, kanino po galing? Buhat sa langit sa Ama. So, galing pala sa Diyos. Alin po yung galing sa Diyos? Sabi dito, bawat mabuting kaloob, every good gift. Hindi po sinabing every gift. Anong meaning? Hindi po pala lahat ng kaloob ay mabuti. Yan. Sample, ganito po yan. Halimbawa, nagkaloob ako, nagregalo po ako sa iyo, halimbawa, ng chocolate. Yan. Toblerone. Yan. Kaya lang, diabetic ka. Yun. Kaya po, yung kaloob ko hindi na mabuti. Kaya po, sabi ko kanina, hindi lahat ng kaloob ay mabuti. Pero, lahat ng mabuti ay kaloob ng Diyos. Mga kapatid ha, kaya po ito po ang ating pinaka dapat na matanggap ngayon at mga kapatid, yun po yung dapat na magkaroon tayo. Alin yun? Yung mabubuting kaloob. Dahil po, yun ang nais ng Diyos na dapat magkaroon po tayo. Ang ating title po, The Good Things God Wants You to Have. Yun po yung binigay sa akin ng kapatid na Epoy. At mga kapatid, para po magkaroon po tayo nitong mabubuting kaloob, dalawa lang po itong aking punto. 2 steps lang po ito, mga kapatid. Number 1, huwag mong hangarin ang masamang kaloob. Yun. Kasi po galing yung kay Satanas. Kung kanina po, galing sa Diyos ang mabuting kaloob, yun ako po ito, galing sa masama. Kaya nga, masamang kaloob. Kaya po dapat maiwasan natin yan, mga kapatid. At mayroon po tayong kapansin-pansin dyan sa masasamang kaloob, mga kapatid. Kasi hindi po mapapa sa iyo yung mabuting kaloob. Pangit ang pagsasabayin mo yung mabuting kaloob tapos may masamang kaloob. Pangit, pumili ka lang kung gusto masamang kaloob o yung mabuting kaloob. Kaya po kung ako sa inyo ay huwag kang mag-desire ng masamang kaloob. Yan. So para matukoy po natin ang pagkakakilanlan ng masamang kaloob, makikita po natin dun sa tukso kay Eva. Tingnan niyo po ha. Sabi dito po ay ganito. Genesis 3:6. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Ayun, nakita niyo po, may napansin kayo. Nakita po ng babae na yung prutas mukhang maganda. Mukhang masarap. At ang epekto pa,
mukhang nagpapatalino. Therefore, mukhang mabuti. Ayun. At yun ang dapat pag-ingatan natin, mga kapatid. Dahil hindi lahat ng mukhang mabuti ay totoong mabuti. Actually, mga kapatid, yung pong they look good, mag-iingat po tayo dyan. Kasi po mga kapatid, hindi po natin may kakaila, di ba, sa animal kingdom. Meron po tayong tinatawag na yung pong pinaka-poisonous pala po na hayop, yun yung kadalasang pinaka-colorful. Yun, akatin ang tawag po dyan ay yung aposematism. Ibig sabihin po, mas maganda ang kulay, mas delikado ang lason. Yun. Kaya, mukhang mabuti kasi, colorful. At mga kapatid, ito pa, sa tukso, ganun din mga kapatid, yung kasalanan lahat naman ng kasalanan, hindi naman pulong ito na pangit Di ba? Mukhang mabuti rin para kang pumasok sa mall na wow, sale, makakatipid. Yan, Kaya lang, mga kapatid, pagpunta mo sa cashier, ang kaluluwa pala ang bayad. Po, mga kapatid, parang ganito din. Ayun po sa isda. Ano po ang ipinapain? Yung mga bulate. Yan, mukhang mabuti sa paningin ng isda. Masarap yan sa isda Kaya lang mga kapatid, may bitag na nasa loob. Kaya mag-ingat po tayo, parang ganyan Yung mga bitag-bitag mukhang mabuti. Ayun, mga kapatid Kaya po sa mga kabataan natin diyan, yung pong mga masasamang kaloob, ang kakakitaan po na katangian ng masasamang kaloob kapag mukhang mabuti. Nakakita ka lang ng medyo may tsura. Ay, cute niya. Yan, mukhang mabuti, mukhang ang ganda. Yan, maligawan ko nga ito kasi mukhang Diyosa kahit walang Diyos. Okay lang. Naku mga kapatid, sablay. Kaya po ang nangyari, durog ang puso mo. Mga kapatid, kaya po, mag-isip-isip po tayo dyan Baka po yung mga girlfriend, boyfriend, o karelasyon. May karelasyon po ba kayo dyan parang hindi mabuting kaloob, parang masamang kaloob, napapasama ka nalalayo ka sa Panginoon. Nako, maganda na po mga kapatid na mag-isip-isip po tayo. Mabuti na yung umiyak ka ng 30 days kaysa umiyak ka ng 30 years. Pili ka, anong gusto mo? Iiyak ka ng 30 days o iiyak ka ng 30 years? Mag-ingat po tayo sa mga mukhang mabuti. Ito pa, mga kapatid ano pa po ang kapansin-pansin sa masamang kaloob? Ito pa. Yung pong naitutulak ka po sa flesh, sa pride, at sa greed. Yun, mga kapatid. Ito kasi yung sa tukso po ni Jesus, tandaan niyo yan. Sa Matthew chapter 4, yung pong sa verse 3, di ba, sabi po doon ni Satanas, gawin mo ang tinapay ang batong ito. Kasi si Kristo gutom 40 days ba naman, 40 nights na walang kain. Kaya po, ang tinapay, yung pang laman ng tiyan. Flesh, yung laman, yung flesh. Mabubusog yung laman. Kaya po mga kapatid, yung pong naitutulak po tayo sa pagiging makalaman. Aba, mga kapatid, pagka ganyan, yan po ay masamang kaloob. Mga kapatid kapag ka nagiging ka ng masyadong makalaman, puro laman, ayan, yung mga nag-i-enjoy ka na po sa mga hinihit-hit. Kung ano nang hinihit-hit. Pati bulkasil, hinihit-hit na. Nag-i-enjoy ang laman. Ay naku po, masamang kaloob yan. Pati po yung bote, alaka, binabaliktad lagi ang bote, nalalango. Ay naku mga kapatid. So, yan po ay puro laman yan Kaya po mga kapatid, yan po yung masamang kaloob. So, yun po yung una. At pangalawa, kapag naitutulak ka po sa yung pride, yung pride, yung pong pagmamataas. Kasi po yung tukso kay Jesus Christ, nakita niyo po, sabi po ni Satanas, talon nga dyan sa building, talon nga dyan, kasi sasaluhin ka ng mga anghel at walang mababali sa iyong mga buto. Sa Matthew chapter 4 verse 6. Kaya lang mga kapatid, yun po, parang yung sa mga bata, hawakan mo nga ang ilong. Sige nga, kung talagang matapang ka, hawakan mo nga ang ilong. Kilor din, lukso nga. Pride yan yung parang magpasikat ka na para yung mga tao, pag lukso mo dyan sa baba,
palakpakan na sila. Kahit hindi ka na magpapako sa krus, maniniwala na sila na ikaw ang anak ng Diyos. Kaya lang, pagpapasikat yun mga kapatid At ito, kapag meron kang bagay na naililid ka sa pagmamataas, sa pagpapasikat, sa pride, ay nako mga kapatid, yan ay masamang kaloob yan. Mga kapatid, ito pa, yung panghuli, yung pong tukso ni Satanas, nakikita mo lahat ng mga yan sa Matthew chapter 4, verse 9. Ibibigay ko sa iyo lahat ng yan, magpatira pa ka lang, at sumamba sa akin. Kung mga kapatid, nakita niyo po yun, kayamanan, pinapakita po yung mga kaharian, material, ano po ang tulak na naman ito ni Satanas? Yung pong kasakiman. Ay nako mga kapatid, mag-iingat po tayo dahil pagka naitutulak ka sa kasakiman ng anumang bagay na meron ka, nako, masamang kaloob yan mga kapatid. Nagiging ka ng sakim. Mas mahal na mahal mo yung pera. Ang Diyos ginagamit mo na lang. Na imbis na gagamitin mo lang dapat yung pera at ang Diyos ang mamahalin mo, baliktad na. O kaya mag-ingat po tayo pagka naililid po tayo sa kasakiman. Yung pong puro parang gusto mo sarili, gamitin na lang sa pangsarili. Para po si Judas, naalala ko tuloy na siya po ay nag-comment. Binasag, di ba, yung pabango? Sa yung John 12 Sa John chapter 12, yung si Maria po nagbasag ng pabango. Sabi po ni Judas, ay, dapat sana ibinenta na lang yan para ibahagi sa mga dukha yung napagbentahan. Uy, grabe parang lalabas, ang bait naman ni Judas. Napaka-giver naman yan. Bumango po si Judas dun mga kapatid Pero po, alam niyo po ang ginawa po ni Maria? Ginamit niya po yung pabango, hindi para bumago yung sarili niya. Kagaya kay Judas, pinabango niya ang sarili niya. Pero si Maria, ginamit niya ang pabango para mga kapatid, humalimuyak sa bango si Jesus. Mga kapatid, tayo po, ano po ba ang pinagagamitan natin ng ating material, mga kapatid? Para lambas sa pansarili, para bumango ang ating sarili, o ginagamit po natin para po sa pagpapalaganap ng pangalan ng Panginoong Jesus, para mapaganda ang church ni Jesus. Ayan mga kapatid, para bumango si Jesus. Yan ba pinagagamitan po natin ng ating mga material? Hindi kasakim. Pero pagka yung material na yan, naililid ka sa kasakiman, ay naku mga kapatid, yan po ay nagiging masamang kaloob. So, nakita nyo po yan. At ito pa mga kapatid So, tatlo po yun. Kapag naililid ka sa pagiging makalaman, naililid ka sa pride, naililid ka sa kasakiman, ay naku po, yan po ay masamang kaloob. Indikasyon po yan na ang meron ka ay masamang kaloob. Ito pa po, panghuli. Makikita rin po natin dun yun. Yung kapag nailalayo ka po sa Diyos, yung nasusuway mo ang Diyos, yung pong parang nagkakasala ka. Nakita niyo po yung kay Eva, 'di ba? Si Eva po mga kapatid, nakuha niya po yung prutas na kagat niya, kaya lang mga kapatid, nasuway niya ang Diyos. So kapag nagre-require po yan ng disobedience, ay naku, masamang kaloob yan. Hindi po yan mabuting kaloob. Sabi mo, ay may trabaho na ako, yes, blessing. Pero yung trabaho mo, ang nagiging cause, para hindi mo na mauna ang Diyos. Ang utos ng Diyos, unahin ang kaharian niya at ang kanyang katwiran. Hindi mo na nauuna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. O di ba? Di na disobey mo ang Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kaligtaan ng pagkakatipon. Kaya lang, dahil po sa trabaho mo, halimbawa, hindi mo na nasusunod yung huwag kaligtaan ng pagkakatipon. Nasusuway mo ang Diyos, mga kapatid. Sunday na Sunday. Ang ano nangyayari? Mas inuuna mo ang magkita ng pera kesa makipagkita sa Diyos. Ay, naku, kaya po, kapag ganyan mga kapatid, nangyayari po niyan, para nare-require ka na mag-disobey sa Diyos. Ay, naku, nakakalungkot po yan. Yan ay masamang kaloob. Huwag po tayo dun sa mga masasamang kaloob. Mga kapatid, makikita po natin, parang ipinapakita lang po yung mga magaganda. He advertised the pleasure but hides the price. Yan parang ipinapakita lang po yung sarap ng taba. Pero mga kapatid, hindi ipinapakita yung hirap ng pagkakaroon ng high blood o hindi pinapakita yung hirap ng pagkakaroon ng pagputok ng batok. Yan mga kapatid, Kaya mag-ingat po tayo sa mga masasamang kaloob. Sa pangalawa mga kapatid, eto na. Ito ang dapat nating i-desire.
At yun mga kapatid ay ang mabubuting kaloob. Dito naman tayo sa ating second point mga kapatid. At ano po yung mga mabubuting kaloob? Sa Biblia po, una po dyan na mabubuting kaloob na gandang hangarin ito. Una po yung wisdom. Sabi po dito sa 1 verse 5, ito niyo po ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. So yung gift of wisdom, yan mga kapatid. Ano pa po mga kapatid yung mga mabubuting kaloob mga kapatid? Andyan din po yung gift of life and new life. Yun. Mga kapatid, kasi po dito po sa James 1:18, tingnan nyo sabi po dito ay ganito, niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. So, niloob niya daw po maging tayo? Mga anak niya. Meaning po ng maging anak niya, yung magkaroon po tayo ng bagong buhay na. Kasi po yung dati, ipinanganak ka lang ng nanay mo, anak ka lang ng tao. Yun yung dating tayo. Pero nung ipinanganak ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos, bagong buhay na yan mga kapatid. At mga kapatid, yung mga galing pati sa Diyos na kaloob, bago yan eh. Di ba? Magre-regalo ang Diyos sa atin, magbibigay ng kaloob. Bago yan. O mga kapatid, kahit tayo nga po mga kapatid, hindi naman tayo matutuwa kung ang ireregalo sa atin luma. Matutuwa po ba kayo na ang iniregalo po sa inyo, lumang tsinelas, lumang sapatos, mga kapatid? Ang iniregalo po sa inyo, yung lumang barong ni Lolo na kinuha pa po sa baol, amoy alkampor. Sino po dito matutuwa pagka niregaluhan po ng mga luma? Ang Diyos po hindi luma ang ibinibigay niya sa atin. Ang ibinibigay niya po ay bago. Yan. Bagong buhay. Kaya nga makikita po natin yung mga bagong buhay na meron tayo ngayon. Ibang-iba na sa dati. Dati, ibang-iba. Tamad. Pagkatapos mga kapatid, magagalitin. Tapos, yung dating buhay natin, mga kapatid, pabaya. Pero ngayon, ibang-iba, no? Ngayon po, masipag. Yan. Mapagmahal, mapagpasensya, ang haba na ng PC. Yan yung bagong buhay na galing sa Diyos. Yan po ay mga mabubuting kaloob. Ayan mga kapatid, At maliban po dyan, mga kapatid, yung the gift of grace. Yun. Alam niyo po, ang gustong-gusto ko dito sa the gift of grace. Kasi, ito po yung ipinagkakaloob daw po sa mga humble. Tingnan niyo po hindi po ito basta-basta ibibigay lang kung kanino. Dapat po ay humble. Basahin po natin itong James chapter ito po ang 4 verse 6. Tingnan niyo sabi dito ganito. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kanino tumutulong ang Diyos? Sa mga mapagpakumbaba. Yun mga kapatid. Yung po sa English version, ang sabi po dito ay He gives grace to the humble. Pag sinabi pong mga kapatid, humble, yung kaya niyang aminin na may bagay na hindi siya kaya. Yun yung humble. Iba po yung hindi parang sinasabi niya, ay, kaya ko ang sarili ko. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Mayabang yan. Pero yung nagsasabi na, ay, hindi ko yan kaya. Ayun, humble yun. At yun ang binibigyan ng Diyos ng grace. Para bagang pag sinabi natin na, ay, Lord, hindi ko kaya po na iligtas ang sarili ko. Ayun. No? So, ang sasabihin ng Diyos, ay, anak, sige, huwag kang mag-alala. Kaya ko yan, kaya kitang bigyan ng kaligtasan. Ganyan yun eh. Kapag inaamin mo, Lord, hindi ko kaya. Yan. Nasabi niyo na po ba yan sa Diyos? Sa pagkikipagniig niyo sa Kanya, Lord, hindi ko kaya. Uy, mga kapatid, yan ang binibigyan niya ng biyaya. Lord, hindi ko kayang trabahuin ang kaligtasan. Sinubukan ko ng trabahuin ang kaligtasan, kaya lang hindi ko kaya. Bagsak. Pag sasabihin ng Diyos, anak, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo kayang trabahuin ng kaligtasan, bagsak ka. Ay kami ng anak ko, pinadala ko yung anak ko dyan, si Jesus. Trinabaho niya ang kaligtasan. Talagang na-perfect niya. Pasado anak yung trinabaho ni Jesus na kaligtasan. Ibibigay ko yun sa'yo. Diba? Ang ganda, mga kapatid. Kaya po, kapag sinasabi natin, Lord, hindi ko na kaya pong magpatawad.
O, ayan, sasabihin ni Diyos, ay, anak, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng, ng yung mabiyayang puso. Payamanin ko sa puso mo ang biyaya ko na kabundok para magkaroon ka ng lakas na magpatawad. O, halimbawa ka din, Lord, hindi ko na kaya ang bayarin. Ayan. So, ay anak, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng good gift of material. Ayun, O, Lord, hindi ko na kaya ang walang karelasyon, walang asawa. Ay, sige anak, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng good gift of relationship. O, di ba, mga atid? So, ang Diyos po, mga kapatid, ay, na masagana siyang magbigay ng mga good gifts na yan. Kaya, mga kapatid, yung pong ating pinag-uusapan ngayon na ito pong mabubuting kaloob, yan po ang dapat nating pakanasain. At, baka po may magsabi niya na, ay, may mga hinihingi ako sa Diyos. Hindi niya pa ipinagkakaloob sa akin. Parang yun ay bagay na hindi mabuti. Masamang kaloob yata yan, yung mga unanswered prayer. Huwag kang magsalita ng ganyan, ha? Kasi po alam nyo, kahit po yung mga hindi pa sinasagot na panalangin, maaari pong yun ay good gifts pa rin, mga kapatid. Kasi po, tingnan nyo, ha? Maaari pong yung hindi pa sinasagot na panalangin, maaaring sa protection mo yun, di ba? Kasi po, mga kapatid, halimbawa, cellphone, nagkaroon ka ng cellphone, mga kapatid, ang nangyari tuloy, hindi pa naman sana kalooban ng Diyos, kaya lang, mapilit ka, o nagkaroon ka ng cellphone, ang nangyari, hindi ka tuloy na proteksyonan sa pananampalataya mo. Ang ginagawa mo, TikTok ka ng TikTok. Ang aga-aga pa lang, kembot ka ng kembot sa kusina. Hindi ka na nagdi-devotion, o di ba? Kaya ang nangyari, hindi na naproteksyonan ang pananampalataya mo. O, mga kapatid, kaya po, yung mga hindi pa sinasagot na panalangin, para po tayo, pangalawa, para po sa ating growth, para lumago tayo sa pananampalataya. Mga kapatid, kasi baka, mga kapatid, kapag ibinigay yan, baka hindi ka na lumago sa faith mo, mga kapatid, Baka hindi ka na lumago sa pananampalataya mo. Binigay na po yung trabaho mo. O, ang nangyari tuloy, napabayaan mo na yung ministry mo. Sasabihin mo pa, ay may trabaho na kasi ako. Walang oras. Wala nang oras. Sa totoo, mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman talaga oras ang nawala. Anong nawala? Yung desire mo ang nawala. Yan. Kasi, mga kapatid, kung tutusin nga, nakakapagkapi-kapi ka pa nga o di may oras ka. Nakakapanood ka pa nga ng YouTube o di may oras ka. Kaya, hindi pala oras ang wala. Desire mo ang wala. Ayun. Babalikan natin. Yung mga unanswered prayer, para po yan mag-grow ka pa sa faith O halimbawa, may mga hindi ka pa nakukuhang kasagutan sa panalangin. Para sa timing ng Diyos. May God's time kasi ang Diyos, mga kapatid. Antayin mo yun. Kasi, halimbawa, nagkaroon ka na, wala pa nga sa timing ng Diyos. Nagkaroon ka na ng asawa o nagkaanak ka, in advance mo. Dapat sana after 20 years o after 10 years ka pa mahihirapan sa pag-aalaga ng bata. Yung nangyari dahil mo o na-advance mo ang hirap. Ngayon, naghihili ka na ng bata, hirap na hirap ka, at habang nagpapatahan ka ng bata, inuuntog mo na yung ulo ng bata sa dingding, tahan na. Kasi nga, dapat sana after 10 years mo pa, mararanasan yung hirap, na-advance mo. Kasi nga, yung timing ng Diyos sana ay antayin mo na lang. Kaya po yung mga unanswered prayer, mga kapatid, yan po kahit yung mga yan ay mga good gifts pa rin yan. Mga kapatid, So mga kapatid, dito po sa dalawang bagay na ito, yung ating pong dalawang punto, paano po natin makukuha, matatanggap ang mabuting kaloob ng Diyos. Number 1, ulitin ko, huwag mong hangarin yung masamang kaloob. Number 2, hangarin mo yung mabuting kaloob. Kanina, mga kapatid, kagaya po ng kwento ko, si Pedro po, kanina sa introduction, ang pinili niya po ay katalinuhan, pero parang pinagsisihan niya po pagkatapos. Gayon pa man, mga kapatid, tayo, kung pipiliin po natin ang good gifts from God, walang duda na maituturing po talaga na yan ay totoong katalinuhan. Dahil, mga kapatid,
This is the good things that God wants you to have. God bless po ulit sa inyong lahat. Happy anniversary!